Ang buhay mga kapatid, minsan panalo, minsan talo. Pero sino-sino nga ba ang maituturing na talo ngayong 2016? Isa-isahin po natin sila sa ating listahan ng mga nag-trending na talunan ngayong taon. Unang-una sa listahan ang mga drug lord, pusher, manufacturer, user at protector sa bansa. Mula na maupo si Pangulong Duterte sa pwesto, nilunsad niya ang gera kontra iligal na droga. At base sa pinakahuling tala ng PNP, higit 1 milyon na ang mga drug suspect na sumusuko. Kabi-kabilang Shabu Lab na rin ang sinalakay, habang ilang opisyal na ang pinangalanan ng Pangulo na dawit daw dito. Tinalakay din sa Senado at Kamara ang kalakaran ng iligal na droga sa Bilibid. The Philippine National Police reaches 70% of the 1.8 million target on Project Double Barrel Alpha. According to statistics from the PNP Directorate for Operations, the PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan dubbed Project Double Barrel Alpha has accounted and recorded a total of 1,326,472 individuals who were involved in illegal drugs from July 1, 2016 to December 22, 2016. So meaning, December 22 pa, hindi pa naubos yung ating 6 months na initially self-imposed deadline. Pasok din sa listahan si Vice President Leni Robredo. Nanalo man kasi siya sa eleksyon, bugbog sarado naman siya sa mga batikos. Pinakahuli na ang pagpunta niya sa Amerika para sa isang family reunion kahit paparating noon ang bagyong Nina na tumama sa kanyang hometown sa Naga. At ngayon, kasado na rin daw ang planong agawin sa kanya ang pagka-VP. Isama pa ang fat shaming, chismis na buntis siya at balitang ninakaw niya ang pagka-vice-presidente. Wa-epek daw kay VP Robredo ang mga panlalait, pero may mensahe siya sa kanyang numero 1 kalaban na si Bongbong Marcos. Between the two of us, kung sino yung may history ng pagnanakaw, hindi yata ako. At speaking of kalaban, pasok din sa listahan ng tinaguriang public enemy number 1 na si Senadora Laila de Lima. Dahil sa kanyang background bilang dating Human Rights Commissioner, isa siya sa pinakamatinding kritiko ng madugong kampanya ni Pangulong Duterte laban sa iligal na droga. Pero kung gaano katindi ang kanyang mga pahayag kontra extrajudicial killings, ganoon din katindi ang atake sa kanya ng mga kakampi ni Digong. Isama pa ang pagdinig ng Kamara sa sinasabing kaugnay niya sa kalakaran ng iligal na droga sa Bilibid. Pati love life at sex life niya pinagpiestahan. Ilang beses nang tinanggi ng senadora ang mga alegasyon. Pero sa issue ng paikiapid sa may asawa, sorry naman daw, tao lang. You call me a slut, a woman of the world. Yes, I am a woman. Loser ding maituturing ngayong taon ang Commission on Human Rights at United Nations. Kahit umabot na sa 6,000 ang napapatay sa sinasabing war on drugs, sila pa rin ang masama sa mata ng marami. Waipik din dito ang SWS survey na nagsasabing mas maraming Pinoy ang natatakot mabiktima ng extrajudicial killings. Ilang beses nang pinuna ng United Nations si Pangulong Duterte, pero sagot sa kanila ni Digong, malulutong na mura at bantang kakalas na ang Pilipinas sa UN. Ang hirit naman niya sa CHR. Lahat kayo dyan sa Human Rights Commission, mga pangit. Talunan din ngayong taon ang Estados Unidos. Nalamata na ang relasyon nito sa Pilipinas mula nang batikusin ni outgoing US President Barack Obama ang pagpatay sa drug suspect sa bansa. Humirit si Digong na mas dapat pagtuunan ni Obama ang problema sa kanyang bansa at hayaan siyang mamuno sa Pilipinas. Inungkat din ng Pangulo ang mga kasalanan ng Amerika sa Middle East at katakot-takot na utang nito sa China. May napaulat pa kamakailan na may iniwang blueprint o plano si dating US Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, kung paano mapapatalsik sa pwesto si Digong. As we can all see, the President continues to enjoy the trust of the people, and the people on the ground apparently appreciate what he's doing. So, again, let me just say that I think, according to the article, whoever attempts this will find it difficult. Talo rin ang mga taga-Syria.
partikular na sa syudad ng Aleppo. Ilang taon na silang naiipit sa civil war na nag-umpisa sa mga gustong magpatalsik kay Syrian President Bashar al-Assad. Nakisali na rin ang ilang bansa na tumulong sa magkabilang panig. Tinuturing itong proxy war ng mga may impluwensya at makapangyarihang bansa gaya ng Russia at US. Sa taya ng UN, 400,000 na ang nasawi sa gera sa Syria mula noong 2011. Sa mundo naman ng showbiz, loser ngayong taon ang aktor na si Baron Geisler. Samot-saring issue ang hinarap niya buong 2016. Pinakagumawa ng ingay ang alitan umano nila ng kapwa-aktor na si Kiko Matos. Nauwi pa ito sa bakbakan sa ring, pero siniwalat kamakailan na bahagi lang pala ito ng isang pelikula at social experiment. Muling nadungisan ang pangalan ni Baron nang lumabas ang issue na inihian niya ang aktor na si Ping Medina sa shooting ng isa pang pelikula. Kaya nag-iwan ng babala si Film Development Council Chair Liza Dino. Pwede siya ma-blacklist, pwedeng for a certain time hindi siya pwede magtrabaho kasi it's endangering a lot of professional workers who are really taking pride of their work. Pasok din sa losers list ang 2016 mainstream media. Mapalokal o international man gaya ng Time Magazine at New York Times, basta kontra kay Pangulong Duterte, tinatawag na dilawan, bias at prostitutes. Nagtrend pa online ang campaign na nagsasabing dinedestabilize ng international media ang Pilipinas. Mismo mga reporter, pinag-iinitan na rin ng netizens. Sigaw nila, nasa social media na ang tunay na balita. So sinabi ko naman, ako ang instruction from Monday until hindi natin alam, hindi na ako pwede mag-attend ng cabinet meetings. Parang feel-fire na ako. Parang, kasi how will I be able to function na hindi ako mag-attend ng cabinet meetings? Na yung housing, alam nyo naman, is not a department. Yung HUDC is just a coordinating council of many agencies. 6 yung shelter agency sa department namin. Dun sa 6, yung lahat ng recommendations namin, ano na ngayon, 5 months after, wala pa ding na-appoint. Ang may head lang dun sa 6, NHA, kasi yung NHA head was appointed before me. Yung NHA head ngayon was the former planning officer yata of Davao. He was appointed before me, so siya pa lang yun nandun. But all the other shelter agencies, wala pa siyang head. Ito, ilang cabinet meetings ko yata to finalo up. Pabalik-balik din kami following up the appointments. Kasi parang paano makaka-function yung shelter agencies kung wala siyang mga heads. Yung nandun, pinaresign, so holdover capacity. Pero kahit nga wala yung mga heads, nagpa-board meeting na ako sa lahat para lang umusad na yung trabaho. Pero I think parang the handwriting on the wall was already very clear. So, yesterday afternoon, nung hindi ako nakakatanggap ng confirmation from SAP Bongo and from CABSEC June Evasco, I decided to issue the statement and submit my letter of resignation this morning. Parang medyo naguluhan lang ako kasi I think yung statement yata was hindi lang naman ako pinapa-attend pero hindi naman ako tinatanggal. Parang for me, not being able to attend the cabinet meetings makes my prolonged stay as a member of the cabinet already untenable. Kasi marami kaming functions na hindi namin magagawa without the other government agencies. Kaya parang ayoko na maisakripisyo yung housing. Sobrang dami ng problema. Sobrang grabe ng trabahong kailangan gawin. Pag ganito yung relationship namin, mahirap. Yung magsasakripisyo yung tao. Ako, I want to hold on to it sana. Kasi ako naman, ang paniniwala ko, despite the differences between me and the President, makakapagtrabaho naman ako ng maayos. Basta suportahan lang. Pero with this treatment, I don't think I would be able to get the support that HUDC will need. Kaya I decided to resign. Yung dating sa akin kasi nung una, I was already being eased out.
Kasi if you are not being required, if you are not being allowed to attend cabinet meetings anymore, ano yung gusto sabihin nun? Siguro kung yung sinabi sa akin, baka pwedeng hindi ka muna mag-attend ng cabinet meeting on Monday. Kasi may pag-uusapan kaming sensitive, I would have understood. Pero the first message, yung phone call was until further notice. I cannot attend cabinet meetings from Monday until further notice. Yun yung una. Yung text message sa akin, to desist from attending all cabinet meetings starting Monday. So what does it mean? Diba? So yung sa akin, ang dating nga, they are trying to ease me out. Wala na ding sense. Kasi if they don't want me there anymore, chances are I won't get the support. Pero they cleared it this morning. Sabi, last night pa yata, parang the statement was, I was not being fired, but I was just being asked not to attend cabinet meetings. Naguguluhan ako, hindi ko maintindihan. Ako, I can only speculate. Pero yung once I decided already na magre-resign ako, nagpaalam ako sa party leaders. Kasi ayoko namang malaman nila galing pa sa iba. Ayoko malaman nila from other people. So nagpaalam ako sa party leaders. Lahat din nagulat kasi they thought naman na, alam naman nila na maraming kahirapan, marami ding mga hinihingi na hindi nasusuportahan. Pero sa akin kasi yung limitasyon, parang I can still work despite the limitations. So nagulat sila na ganon. They knew that I was so passionate about my work in housing. Halos lahat na waking hours ko, housing na yung inaasikaso ko. 24/7 na halos nagtatrabaho. Kaya when I informed them of my decision, lahat naman nagulat.